Nag-privilege speech mga kababayan yung dalawang Duterte senators, si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Binabanatan yung tinawag ni Sara Duterte na siyam welfare visit ng embassy official kay Digong. Si Bato de la Rosa, unahin natin si Bato, mamaya si Bongo. With all my heart, that he lives this world. Yan, hindi na makapagsalita. Umiiyak siya, emotional. O ito naman si Bongo, pakinggan natin din yung sinasabi ni Bongo. Paligid, lugar, pensa o maging kanyang pamilya. Totoo po yun, kahit na bago pa yung sa trabaho nila, yan o, DFA statement. Officials from the Philippine Embassy in The Hague binisita. Hindi niya kayo kailangan. Yun naman pala. So bakit kailangan ng resolusyon mula sa Senado? Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nag-privilege speech mga kababayan yung dalawang Duterte senators, si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Binabanatan yung tinawag ni Sara Duterte na siyam welfare visit ng embassy official kay Digong. Pagkatapos, sabay panawagan para sa interim release ni Digong and i-house arrest na lang daw. Pang-famas po yung acting ni Bato de la Rosa sa kanibonggo. May pa-iyak-iyak po para gatungan yung emosyon ng mga DDS. Si Bato de la Rosa, unahin natin si Bato, mamaya si Bongo. With all my heart, that he lives this world. Yan, hindi na makapagsalita. Umiiyak siya, emotional. Not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead, in the company of the people he loves. Baka madala kayo sa drama truly niya. care for him. Since none of us here can even hope to match his patriotism, let us at least strive to be half as nation-loving as he was. Still most certainly is. Kung gusto po natin ng malasakit sa ating dating Pangulong Duterte. Kung talagang gusto po natin masiguro na lagi siyang nasa mabuting kalagayan, ang nakikita ko pong isa sa mga solusyon ay masuportahan ng bulwagang ito ang kanyang interim release. Or more conservatively, let us at least take up proposed Senate Resolution number 18 or resolution expressing the sense of the Senate strongly urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte in a form of house arrest arrangement in a residence in The Hague, the Netherlands. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na yan. Sa tingin ko ay hindi naman sobra, lalo na magpapasko na. Yung mga biktima ng AJK po, hindi na inabutan ng Pasko. Walang Paskong dumating. Kasi matik po yung AJK. Patay agad, kill yung order. Yan itong sinasabi natin. Masyado silang concerned kay Digong. Si Digong, tumanda. Buhay na buhay, pwede nilang bisitahin. Kung halimbawa nga ma-deliver na si Bato, kasi ang sabi, malamang si Bato na ang isusunod. O di may kasama na si Digong doon sa ICC detention cell. Di ba po? Sabi niya kanina, ready daw siya. So ano pa? Anong pinag-aalala? Unang-una doon sa detention cell, kompleto pong facilities, amenities. Buwilo nga na tumawag kay Sara po. Ang gusto talaga, mga kababayan, makauwi dito sa Pilipinas o house arrest sa ibang bansa. Iba ang intensyon mga kababayan. Malinaw ang intensyon. Ang game plan nila, lahat nila gagawin mga kababayan para hindi matuloy yung trial. Pag na-release yan si Digong, may iba na naman silang kwento. Hindi na niya kaya na humarap sa trial. Mahina na. Hindi na niya pwedeng ibiyahe. Diba? Pagkatapos, unang-unang Senado po, malabo na pakinggan. Halimbawa pa mag-resolusyon. Malabo na napakinggan ng ICC judges. Yung abogado nga niya, nag-petisyon na. Hanggang ngayon, di man po pinagbibigyan. Lalo na yung Senado kasi wala mang paki dyan ang Senado. Sila man lang na mga Duterte senators na may paki. Tama ba? Hindi sakop yan ng Senado. Pag-ialaman ng desisyon ng mga judges, tulad dito halimbawa, hindi man pwedeng pakialaman ng Senado ang desisyon ng Supreme Court. Di po ba?
Kaya nga inarchive na lang yung impeachment case laban kay Sara Duterte, mga kababayan, kasi iniintay pa yung desisyon sa MR, motion for reconsideration. So katulad din, mga kababayan, ng Supreme Court, yung ICC, hindi man pwedeng pakialaman ng outside forces other than yung petisyon, kung pagbigyan yung petisyon ng abogado niya. Tuloy natin ang litania ni Bato. I therefore urge this august body for proposed Senate Resolution number 18 to finally be included in our agenda. I am asking this not just as a senator, but as a Filipino who believes that one of the best, most patriotic among us who ever lived does not deserve to spend his remaining years in a foreign prison that does not even speak his language, much less feel like home. In the end, perhaps, this is the least that we can do. Kayo na mga Duterte senators, huwag na ninyong idamay yung majority. O ito naman si Bongo, pakinggan natin din yung sinasabi ni Bongo. Paligid, lugar, pensa o maging kanyang pamilya. Totoo po yun, kahit na bago pa yung kanyang pagkahuli, Awang-awa sila kay Digo, pero wala silang awa doon sa mga biktima na mga mahihirap, kasama yung mga bata na nadamay, mga kababayan, sa kill-kill-kill. You see, yan ang uri ng mga opisyal mayroon si Digong. Ang concern, lahat lang kay Digong. Wala silang paki doon sa mga biktima, pamilya ng mga biktima. Ay, meron na talagang mga bagay-bagay na hindi na po niya maaalala. Mas naalala niya po yung mga old memories dahil na po yan sa kanyang edad. At naalala ko rin po nung bago siya inala sa Taguig. Anong hindi maalala? Iba man ang kwento ni Sara. Naalala nga yung politika, yung love life, pati yung mga problema sa flood control. Yan ang kwento niya, no? Ni Sara dun sa Japan. Mas iba man ang kwento ni Bongo at saka ni Bato de la Rosa. Hindi kayo lulusot kasi binisita ng consular office ng embassy official. Malamang may kasama yun na doktor para i-assess kung totoo yung mga sinasabi ng kanyang abogado. Kaya kayo taranta. Diba? Kami ng mga minisina sa kanya, hindi na po tinanggap doon at 2 beses po kami nagpadala sa kanya. Kanyang mga kaibigan, hindi na rin po tinanggap. Ibig sabihin, sila na po ang gumagamot kay Tatay Digong at hindi naman natin alam kung paano siya tinagamot doon. At ang kanyang mismo doktor dito ay hindi pa po nakakapunta doon. Yung doktor niya po 20 years dito sa Pilipinas ay hindi pa po nabibigyan ng pagkakataon na masulit siya makita man lang. Ibig sabihin nito, talagang tumitingin sa kanya at nag-asikaso ay hindi natin alam kung sino po. Sir President, ako po'y lubos rin po nababahala sa isinagawang welfare check ng mga personnel na ibahala. So lubos daw silang nababahala sa welfare check. Ba't kayo nababahala? Mabuti nga na chinek yung kanyang kalagayan. At sabi ng DFA, parte yun sa trabaho nila. Yan o, DFA statement. Officials from the Philippine Embassy in The Hague visited former President Rodrigo Roa Duterte at the detention center of the International Criminal Court to conduct a welfare check. This is in line with its functions under the Vienna Convention on Consular Relations and relevant Philippine laws to protect the welfare of all Filipinos. This is a duty of all Philippine Foreign Service posts and is no different from what the DFA does for other Filipino citizens who are in detention abroad. Sabi naman ng ICC spokesperson, consular visits anya to detained persons are always conducted with the approval or the request of the person in detention, in accordance with the Rome Statute, applicable rules in international standards. This was in response to Vice President Sara Duterte's previous accusation that President Marcos, his admin in the ICC, placed her father, former President Rodrigo Duterte's life in danger by conducting a wellness check on him without their family's
consent. So malinaw, ginawa po with the approval or request of the person in detention. Madaling sabi, ang nag-request si Digong, ni-request niya na mabisita siya. Hindi na siguro pinalam kay Sara kasi siya naman ang tatay. Siya naman ang may karapatan kasi siya yon, dating Pangulo. Kukonsulta ba yun sa anak niya para lang mabisita ng consular office o ng embassy officials? Madaling sabi, nagdesisyon mismo si Digong na mabisita siya. Malinaw, conducted with the approval or the request of the person in detention. Ang person in detention, si Digong, in accordance with the Rome Statute, applicable rules, and international standards. Malamang nasunog na naman mga kababayan with this statement ng ICC. Sunog na naman po yung statement ni Sara. Pati yung mga privileged speeches ng kanyang mga senador. Duterte Senator, si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Kasi lumalabas yung tinawag nilang siyam welfare check. Nag-request mismo si Digong. O diba? Malinaw dito sa balita ng Inquirer. Conducted with the approval or the request of the person in detention. Ituloy natin yung nakakaawa na pamamahayag ni Bongo. The Netherlands kay dating Pangulo Duterte. His action, whether lacking transparency and coordination with the immediate family members or for whatever reason, may undermine the integrity of our diplomatic services. As former President, noon, nung naging presidente po siya, he consistently championed the welfare and safety of our overseas Filipinos, such as the immediate repatriation of Filipinos in distress. Talagang tinututukan niya po ito. Meron siya na mabalitaan siya mismo. Di man po totoo. Si Mary Jane Veloso, pinabayaan niya. Sinabi pa nga na bala na niya kayo dyan. Ibita yung sentensya ni Mary Jane Veloso. Mabuti na lang naagapan ng ating Pangulo. Sa pamamagitan ng diplomasya, nakauwi si Mary Jane Veloso dito. Kaya hindi totoo itong sinasabi ni Bongo. Gusto na nga ni Digong noon na balaan niya kayo kung bitayin ninyo yan. Death penalty kasi mga kababayan yung sentensya kay Mary Jane Veloso, remember? Una, at ito pong mga provision of legal aid sa mga OFWs, integration support, at pag may hinahapi po mga OFWs, siya talaga mismo nag-uuna, nag-decision na i-ban po yung papapadala. Ayaw niya po nasasaktan ang ating mga kababayang Pilipino. Hindi rin po mapalayo sa pamilya, hindi po nababayaran ang lupot ng ating mga OFWs. So talagang pinaglalaban po ito ni Tatay Digong. Di man niya pinaglaban po si Mary Jane Veloso. And protection he wants ensured for others. Kaya naman po, Mr. President, I appeal to our colleagues. Matanda na po si Tatay Digong. 80 na po siya sa kanyang edad. Mahina na siya at may mga sakit na rin po. Pasalamat na lang kayo, tumanda si Digong. Yung mga bata po na AJK, hindi na tumanda. Mga kaluluwa na ngayon. Kaya mapalad si Digong. At yung panalangin natin, lalo pang humaba. Malampasan pa yung edad ni Juan Ponce Enrile. Para kung hindi siya nagkasala, di makalabas siya, mga kababayan dyan sa ICC detention cell, then makabalik dito sa Pilipinas after promulgation ng judgment kung not guilty. Pero kung guilty, siyempre, dapat niyang panagutan. Harmless na po si Tatay Digong sa kanyang sitwasyon. Mas magiging harmful po kung meron mangyayari sa kanya. Nagbanta pa. Magiging harmful daw pag may nangyari. Ako po'y sobrang nalulungkot at nahawa sa sitwasyon ng taong dating naging ama po ng ating bansa na minsan ay nanindihan sa lahat ng mga Pilipino ng buong puso at may katapatan. So, ang pinapaiwatig niya, pag may nangyaring masama kay Digong, kasi yun ang script ni Sara Duterte, isisisi sa ating administrasyon. So, manggagatong siguro sila ng gulo tulad ng attempt mga kababayan noong September 21. Huwag tayong maniwala sa ganong mga drama nila mga kababayan at agenda. Ngayon, gusto nilang hingin ang tulong ng Senado. Isabi ni Sara, hindi man kailangan. Binisita, hindi niya kayo kailangan. Yun naman pala. So bakit kailangan ng resolusyon mula sa Senado? So inakusan ni Sara, yung ating Pangulong Bongbong,
na isa sa umano'y nasa likod ng sinigawang welfare check. Sabi niya, these are nothing but orders of President Marcos disguised as consular functions. As we strongly object to such visits, FPRRD does not need you. Our family will take care of him. At yung pagbisita daw, maaring maglagay yung walang paintulot mula sa pamilya, maaaring maglagay sa panganib sa buhay nito. Wala naman po siguro plano ang ating gobyerno na iligay sa peligro yung buhay ni Digong, kasi mas gusto ng administrasyon na humaba pa ang buhay ni Digong para maharap niya ng maayos yung kasong final sa kanya. Hindi po gobyerno nag-file sa kanya ng kaso, final sa kanya ng mga pamilya ng mga biktima ng EJK, mga pribadong tao po sila. At ang kaso final, wala pa sa posisyon, wala pa sa palasyo yung ating Pangulong Bongbong. 2017 po final sa ICC. Natagalan masyado. So walang kinalaman yung ating Pangulong Bongbong sa pag-file ng kaso na crimes against humanity kay Digong. Kumbaga, may dapat sisihin kung bakit siya naharap sa kasong yan, yung kanyang sarili. Kasi siya naman yung may gawa ng EJK. Proud pa siya. Matanda daw siya na mabulok sa kulungan. Yan ang sabi niya many times, kahit doon sa Congress. Kaya yung mga request ninyong interim release, kontra doon mismo sa gustong mangyari ni Digong. Ito yung sabi ni Digong sa Congress. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Malinaw. Kaya itong mga resolusyon ni Bato at ni Bongo for interim release, kontra ito sa mismong statement ni Digong. Handa siya na mabulok for all time. Tama pa. Tayo naman lang, kinukot natin kung ano mga sinasabi nila. Yan ang mismong ginusto ni Digong. Mabulok. Pagkatapos kayo paiyak-iyak. Yung mismong tao nga na akusado, ready mabulok. Diba? O ngayon, idagdag ko na lang ito kasi si Congressman Kiko Barsaga, binastos po si Sandro Marcos. Hindi nakatiis po siya, sinaway. Hindi nakatiis si Representative Janet Garin, pambabastos ni Kiko Barsaga. Yan po. Kakatapos lang ng DOJ hearing. Alam mo? Sandro Marcos. Sabi natin. Siya may hawak ng camera, ng cellphone. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tita Romualdez mo? Yung ano pa na? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. May problema talaga po sa behavior. Hindi naturuan ng tama. Pero sabi ni Congressman Ronaldo Pono, winarningan na sila ng nanay. Kasi hindi man daw ito nakikinig. Ibig sabihin, matigas ang ulo. Wala nang pinakikinggan kahit yung kanyang magulang, yung kanyang nanay. Anyway, siguro pinagpapasinsya na lang habang pending siguro yung ethics complaint laban sa kanya. So yan man lang po ang ating video ngayon. Third video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix
from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.